Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan. Datapuat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasa panganib sa Sanedrin, at ang sinumang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan, hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapuat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kanyang puso. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapuat sinasabi ko sa inyo, na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kanya ay nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya. At ang sinumang mag-asawa sa kanya, kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. Bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Datapuat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapuat ang magiging pananalita ninyo'y, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata, at ngipin sa ngipin. Datapuat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sinumang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa magibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sinumang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa, at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapuat sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, at idalangin niyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y ibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano? Ang danti na inyong kakamtin. Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga gentil? Kayo nga'y magpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal.